ang nating topiko ang patungkol sa Antikristo at ating nakita ang characteristics. Usapang relihiyon na naman tayo mga kapatid. So itong video na bibigyan natin ng reaction video natin ngayon ay medyo medyo maiinis kayo dito. Kasi ito parang parang paninira ito eh. Pero tayo dito, nagbibigay tayo ng reaction video dito. Hindi natin talaga ito sinasayang ayunan, hindi tayo talaga naniniwala dito kung ito ba talaga ay totoo. Pero itong video nito ni mula kay Sayong Araw, so medyo kayo dito, magugulat kayo dito sa video ito ni sa content ito ni Sayong Araw. Kasi alam niya patungkol sa usapang relihiyong Katoliko to eh. Well, ako mga kapatid, so Katoliko ako. So, alam niyo na may din ako, may kaibigan din akong pastor na Baptist. So hindi naman kami talaga nagdidebate. So pinapayuhan ko naman sila, pinaalanan ko lang sila na maging marespeto tayo eh. So alam na yun eh, pastor, siya na mismo nagturo sa akin na kahit anong relihiyon natin ay maging marespeto tayo sa isa't isa. Love one another, love your enemy. So itong content nito ni ni Sayong Araw, so medyo maiinis kayo talaga dito. So medyo yung iba maniniwala, so hindi naman lahat ng tao ay maniniwala. Yung iba hindi maniniwala. So pwede niyong kontrahin ang niya dito, ang sinasabi niya dito, at hindi ko alam kung bakit hindi ko alam kung anong relay niya, kung bakit ba niya ito ginagawa ito, bakit ba niya ito nagagawa ng mga content na ganito. So para siguro maligtas ang mga tao, so para siguro malaman ng mga tao na so ito talagang itong Antikristo, siya daw ang Antikristo. So mula kay Sayong Araw mga kapatid, kung like nyo at trip nyo ang ganyang klaseng mga video niya, ay mag-subscribe kayo at i-click nyo na rin ang notification bell para updated kayo sa mga video na i-upload niya. At wag mo na rin kalimutan mag-subscribe sa channel ko, Team Tiger Shark. So sari-sari tayo dito, may tutorial at may tutorial exercise at reaction video. So ngayon magre-react lang muna tayo hanggang sa magpatuloy lang kayo magsuporta sa aking channel para meron tayong mga video content na magaganda na bibigyan lang natin ng reaction video. So hindi natin pinatutunayan talaga itong content na ito na ito talaga ay totoo. Magre-react lang tayo dito. So kung may comment kayo ay magko-comment lang kayo dito sa baba sa sa channel ko, ay babasahin natin at re-replyan mga kapatid. Okay. Wala naman tayong hinihintay ngayon at simulan na natin mga kapatid. Ng Antikristo sa Biblia. Kung hindi mo pa ito napapanood mga kaibigan, ay bago mo panoorin ang part 2 ng ating content, ay maaari mo munang panoorin ang unang video patungkol sa Antikristo upang maliwanagan ka sa ating content na babanggitin sa pagkakataong ito. Sapagkat in-expose mga kaibigan ng revelation ang Antichrist at ang 666 at babala mga kaibigan, John 8 verse 32 at So nasabi ito ni Sayong Araw na dapat mong panoorin ang unang video niya kasi na siya eh, part 2 ito kasi ito ay pantungkol sa propesiya na nakakatakot na Antikristo. Part 2 na kasi ito eh, pero itong mas nagandahan ako dito sa part 2 niya kasi iniisa-isa niya talaga dito yung talaga ang saan siya napulot ng impormasyon na to, bakit may ganito ang room dito
ano sa reliyong Katolik. Kaya yung unang content niya ay medyo hindi man naman maganda kasi ano lang yon ang ano lang doon ang totoong pinakita doon ang totoong mga lalaman ng mga na simbahan sa Rome, yung simbahan ng yung Santo Papa talaga pinapakita lang doon. Pero ito talaga ang nagagandahan ko kasi parang ito medyo na meron ka talagang mapupulot na kaalaman dito tungkol sa Antikristo. Yung makikita ang katotohanan at ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo. Ating napag-usapan mga kaibigan na ang Antikristo ay tumutukoy sa hayop, sa maliit na sungay at siya rin ang tinatawag na man of sin at man of perdition na binabanggit mga kaibigan sa libro ng Daniel 7 verse 23. Ang hayop mga kaibigan na ikaapat ay humahambing sa kaharian dahil mayroong mga apat na hayop na bumangon at ang pang-apat na kaibigan na kaharian, ang pang-apat na hayop, siya ang pinakanakakatakot sa lahat dahil meron siyang 10 sungay at pagkatapos ay binabanggit mga kaibigan na ang 10 sungay ay humahambing din sa 10 kaharian. At kung ating mapapansin mga kaibigan, yung 10 sungay na ito ay nabali ang 3 at may umusbong na maliit na sungay na may mata at bibig na binabanggit mga kaibigan sa libro ng Daniel. Siya ang binabanggit na Antikristo dahil mga kaibigan sa propesiya sinasabi mga kaibigan sa Revelation 17 verse 15 ang ibig sabihin kasi ng tubig kung saan galing ang hayop ay maraming tao. So ibig sabihin mga kaibigan ay galing sa maraming tao ang bansang ito. Jeremiah 49 verse 36 verse 7 ang ibig sabihin naman mga kaibigan ng hangin ay digmaan habang hayop ay kaharian na binabanggit sa Daniel 7 verse 17. At hindi may pagkakaila mga kaibigan, ang pang-apat na hayop ay tumutukoy sa bansang Roma. Ito mga kaibigan ang buong Europa ngayon na nahati mga kaibigan sa 10. Ito mga kaibigan ang Germany, Switzerland, France, Italy, England, Portugal at Spain. At nawala sa kasaysayan mga kaibigan ang 3 mga kaharian, ang Heruli, Vandals at Ostrogoths. Dahil may tumubo mga kaibigan na maliit na sungay na nakita mga kaibigan ng Daniel sa Daniel 7 verse 8. Aking pinagdili-dili ang mga sungay at narito sumibol sa gitna ng mga yun ang ibang sungay, isang munti na sa harap niya o 3 sa mga unang sungay ay nabunot sa mga ugat at narito sa sungay na ito ay may mga mata na parang mga mata ng tao at isang bibig na nagsasalita ng mga dakilang bagay. Ito mga kaibigan ang tinatawag na Antikristo at binanggit mga kaibigan ni Daniel sa Daniel 7 verse 19 to 20 nang magtagayin niya nasa kong malaman ang katotohanan tungkol sa ikapat na hayop na kaiba sa lahat ng yaon na totoong kakilakilabot na ang mga ngipin niya ay bakal at ang mga kuko ay tanso na nananakmal, lumalamuray at niyurakan ng kanyang mga paa ang nalabi at tungkol sa 10 sungay na nangasa kanyang ulo at sa isa na sumibol at sa harap niya ay nabuwal ang 3 sa makatuwid bagay yaong sungay na may mga mata at bibig na nagsalita ng dakila mga bagay na ang anyo ay lalong dakila kaysa sa kanyang mga kasama. Sino mga kaibigan ang kaharian na umusbong pagkatapos na mabuwag ang 3 bansa sa Europa? Ang maliit na sungay mga kaibigan nito ay may definisyon sa Daniel chapter 7 na binabanggit na kasama siya sa 10 na mga sungay. At ito ay umusbong mga kaibigan pagkatapos ng 476 AD. Pagkatapos, ito mga kaibigan ay munting kaharian. Siya ang nagbuwal sa 3 na mga kaharian. Ano pa? Pinamunuan ng tao mga kaibigan ang maliit na sungay na ito. Siya rin ay kakaiba sa lahat at meron siyang kapusungan. Ang ibig sabihin nito mga kaibigan ng kapusungan ay ginawa niya ang sarili niya bilang Diyos na binabanggit mga kaibigan sa John 10 verse 30 to 33. Kapag ginawa ng isang tao ang kanyang sarili na Diyos, ang tawag dito ay kapusungan o sa English mga kaibigan ay blasphemy. Kapag ginako ng isang tao ang kapangyarihan magpatawad ng kasalanan, ang tawag dito ay blasphemy o kapusungan na So dito sa mundo natin, wala namang isang tao dito ang nagsasabi na may kapangyarihan akong magpatawad ng kasalanan. So yung yung mga ibang pastor yan ang sinasabi. So yung ibang mga pastor, ito ang sinasabi. So sa hindi naman ako
nakakarinig na sa mga pare na nagsasabi sila ng ganyan. So ang ginagawa ng ano lang mga pare, nang nagsisermon siya, nangangaral siya ng mabuti. So pero itong pastor na nangangaral din naman sila ito ng mabuti sa mga member nila. So nagsisurwining sila, nangangaral sila galing sa Bible. Pero hindi mo dapat sabihin na pinapangaralan kita ng mabuti, pastor ako, para maligtas ka sa iyong mga kasalanan. So tandaan natin mga kapatid, ang tanging Diyos Ama lang at ating Panginoong Diyos lang ang may karapatang magligtas ng ating mga kasalanan. So walang iisang tao dito sa mundo, kasi lahat tayo makasalanan. Hindi tayo perpekto. Kaya ito nga, hindi naman ito hindi ito paninira sa mga relihiyon. Ito ay nagbibigay lang tayo ng reaction dito sa bidyong ito. So ito na nga, itong tinutukoy ni sa yung araw, itong Santo Papa daw ang Antikristo, kasi maliit daw na lugar, pero lahat ng mga tao sa buong mundo ay sumasamba sa kanya at parang siya daw ang Diyos. Turing niya na siya ang Diyos. So napakalaking blasphemy ngayon mga kapatid, talaga yun sa Panginoong Diyos na sasabihin mo na hindi porket ikaw na ang Santo Papa diyan, hindi mo dapat sabihin, hindi ikaw na ang pastor diyan, ikaw na ang diyan, ikaw na ang magaling mag-sermon diyan, magaling sa Biblia, hindi mo dapat sabihin na ikaw ang magligtas sa mga kasalanan ng tao, kasi hindi ka Diyos eh. Banggit sa Lucas 5 verse 20 to 21, at kung ating makita mga kaibigan, siya ay mapag-api at iisiping baguhin ang kautusan ng Diyos, at siya ay namahala mga kaibigan sa loob ng 1,260 years, na ang ibig sabihin mga kaibigan sa propesya, ang 1,260 na mga araw na binabanggit mga kaibigan sa libro ng Daniel. Ang ibig sabihin mga kaibigan nito, ang panahon ay 1 taon, habang ang mga panahon ay 2 taon, at kalahating panahon ay kalahating taon, na may kabuuan mga kaibigan na 3.5 years. At kung ito ay gagawin natin na mga araw, ito mga kaibigan ay tumutotal sa 1,260 days, o sa propesya mga kaibigan na binabanggit sa Ezekiel na ang isang araw ay 1 taon sa propesya, ay magiging 1,260 na literal na mga taon na naghari ang maliit na sungay na ito. Bigyan ko lang kayo mga kaibigan ng kaisipan na ang Diyos lamang mga kaibigan, siya lang ang may karapatan at may kapangyarihan na mamagitan sa atin, sa Diyos at sa tao. 1 Timothy 2 verse 4 to 5, sapagkat may isang Diyos at may isang kalapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus. Ang katotohanan mga kaibigan ay hindi laban sa mga tapat na tao, na ito ang ginawa mga kaibigan ng maliit na sungay na ito. At binabanggit mga kaibigan sa Revelation 13 verse 2, ibinigay sa kanya ng dragon, itong hayop na ito mga kaibigan, ang kanyang kapangyarihan at ang kanyang luklukan at dakilang kapamahalaan. Sino ang dragon mga kaibigan? Walang iba kundi si Satanas o ang Diablo. So ibinigay sa kanya mga kaibigan ang Antikristong hayop at ng dragon ang Roma, ang kanyang kapangyarihan at ang kanyang luklukan at dakilang kapamahalaan. So mayroong tinatawag mga kaibigan na luklukan. Kung ang luklukan mga kaibigan ng kapangyarihan ng mga Pilipino dito sa Pilipinas ay makikita sa Manila, ang luklukan mga kaibigan ng United States of America ay makikita mga kaibigan ang kanyang seat of government sa Washington DC, sa White House. Ang tanong mga kaibigan, saan naman ang luklukan ng Roma? Ito ang seat of power ng Rome. Oo mga kaibigan, walang iba kundi sa syudad ng Roma. Ito mga kaibigan, ang buong Europa. Dahil ang buong Roma mga kaibigan noong unang panahon ay buong Europa ito. At hanggang ngayon mga kaibigan, ang Roma pa rin. Ito pa rin ang seat of power at seat of empire ng buong Europa o Roma. So ibig sabihin mga kaibigan, ang kaharian na ito, ang munting sungay, ay nakabase sa Roma. So ating tingnan mga kaibigan, ano ba ang Vatican o Holy See? Ito ang ating titignan mga kaibigan. Pero bago natin ito banggitin, ito mga kaibigan, Tama, no? So talaga yung napakaliit lang talaga ng lugar tong Roma. ay hindi isang atake sa mga Roman Catholics. Atin lang ina-identify ang binabanggit ng Biblia na affiliated mga kaibigan sa kingdom ng Roma. At hindi rin tayo
tandaan nyo na yan, ha, hindi tayo anti-Catholics. Ito tayo ay pro-Bible at anti-prophecy. So tandaan nyo yung sinabi ni sa yung araw, ha, hindi tayo anti-Catholic, tayo ay pro-Bible at prophecy. So naniniwala na hindi tayo sure talaga na ito talaga ang nakasulat sa hindi tayo talaga naniniwala dito na ito talaga ang totoo talaga ito at ito talaga ang Antikristo. Pero ano na 'yon, nakaprofesiya na 'yon. Kasi lahat ng nakasulat sa Bible ay totoo. So hindi tayo anti-prophecy, hindi tayo Antikristo. So tayo lang ay ito si Sayong Araw ay binabase lang niya dito nakasulat sa Biblia. So ito nga binabase niya dito, ang content niya dito ay mula to sa sa Biblia talaga. So nag-aral talaga ito si Sayong Araw mula sa Bible at ginawa niya itong content na ito para sa inyo mga kapatid, para malaman niyo para mapanood niyo ito at malaman niyo talaga kung ano ang katotohanan. Dahil sabi nga dito, ang katotohanan ang magliligtas sa inyo mga kapatid. Dahil napakahalaga mga kaibigan na pag-usapan natin ito upang malaman natin ang katotohanan. Ang tanong ko sa inyo mga kaibigan, ang Vatican ba ay isang kaharian? Ang sagot ay oo. 174 mga kaibigan na bansa ay may relasyon sa pandiplomasya sa lugar ng Vatican. Kaya makita natin mga kaibigan, oo, nakapasa siya mga kaibigan sa unang litmus test na number 1, kasama siya sa 10. Kasama mga kaibigan ang Vatican sa 10 mga kaibigan na sungay. Ito mga kaibigan ay maliit na bansa. Ito rin mga kaibigan ay umusbong pagkatapos ng 476 AD sapagkat naging nasyon mga kaibigan ang Vatican noong 538 AD. Ito ay mababasa natin mga kaibigan sa history ng Heruli Vandals and Ostrogoths ni A.G. Mackenzie ng Catholic Church, page 14. AD 538 was the year when the Ostrogoths collapsed. It was out of the smoking ruins of the Western Roman Empire, and after the overthrow of the three Arian kingdoms, that the Pope of Rome emerged as the most important single individual in the West, the head of a closely organized church with a carefully defined creed and with vast potential for political influence. Dozens of writers have pointed out that the real survivor of the ancient Roman Empire was the Church of Rome. Ito pa ang binabanggit mga kaibigan sa article na ito. Sabi pa mga kaibigan sa The History of the Christian Church, Volume 3, page 327, the papacy's power became supreme in Christendom in AD 538 due to a letter of the Roman Emperor Justinian, known as Justinian's Decree, which set up and acknowledged the Bishop of Rome as the head of all churches. It gave the papacy political power, civil power, as well as ecclesiastical power. This letter became part of Justinian's Code, the fundamental law, and the year of Pope Vigilius ascended the throne under the military protection of Belisarius. At kung ating makikita mga kaibigan, siya ang binabanggit na maliit na sungay o munting sungay na ibig sabihin ay munting kaharian. Dahil napakaliit lang mga kaibigan ng Vatican, ito ay umaabot lamang mga kaibigan ng 44 hectares. Ngunit ito ang pinakamakapangyarihan, pinakama-impluensya na nasyon sa buong mundo ngayon. Wala nang mas lalakas pa sa Vatican kahit ang bansang Amerika mga kaibigan ay hindi kaya ang impluensya ng bansang Roma, ang bansang Disclaimer lang to So sabi ko nga kanina, so disclaimer lang to sa mga nanonood So hindi natin ito pinapatunayan na ito talaga ang totoo. Nung nagbibigay reaction ng video lang tayo dito sa content sa yung araw. So disclaimer lang to sa mga manonood, kung naiinis kayo dito, kung hindi kayo sang-ayon sa sa content ni sa yung araw, pwede niyo siyang kontrahin. Pwede kayong mag-comment sa kanya. So pwede niyo siyang tanungin kung may totoo ba talaga na ganyan, kung may may ebidensya ka ba. So well, kung man yan, kung totoo man yan o hindi, so tayo na rin mag-a-adjust sa ating sarili. Tulad ko, isa akong Katoliko. So nag-a-adjust talaga ako nag-a-adjust talaga ako sa aking sarili. So hindi ko na sasabihin yun kung bakit ako lumipat ng Katoliko, kung bakit ako nag-adjust. So nasa
nasa akin na rin yung mga ano, sa akin na rin yung opinion mga kapatid. Vatican, binabanggit mga kaibigan sa Encarta Encyclopedia. Vatican City, an independent state under the absolute authority of the Pope of the Roman Catholic Church. It is an enclave within Rome, Italy, with an area of 44 hectares or 109 acres, the smallest independent country in the world. Vatican City was established in 1929 under terms of the Lateran Treaty. Oo mga kaibigan, ito ang binabanggit sa banal na kasulatan. At pang-apat na kaibigan, binuwal niya ang tatlo na mga bansa na tumutukoy mga kaibigan sa tatlong sungay na napali bago umusbong ang maliit na sungay na ito. Pero din mga kaibigan, pinamumunuan ng tao ang Vatican. At number 6, kakaiba siya mga kaibigan sa lahat. Binabanggit mga kaibigan sa The Church and Churches, page 42 and 43. Out of the ruins of the Roman Empire, there gradually arose a new order of states whose central point was the Papal See. Therefore, inevitably resulted a position not only new but very different from the former. Ito mga kaibigan ang binabanggit. Siya ay kakaiba mga kaibigan sa lahat ng mga bansa. Ganoon din mga kaibigan, meron siyang tinatawag na blasphemy o kapusungan. Ito ay makikita natin mga kaibigan sa encyclical letters ni Leo XIII sa page 304. Sabi niya dito, we hold upon this earth the place of God Almighty. Hindi ba ito mga kaibigan ay kapusungan o blasphemy na inaangkin mga kaibigan ng Papa ng Roma na siya mga kaibigan ang Diyos dito sa lupa. Ganun din mga kaibigan binabanggit sa iyo. Well, kung totoo talagang sinabi 'yun ng ano ng Santo Papa, yung siya ang Diyos, o siya talaga mas ano pa daw sabi nga dito, mas wise pa daw ang wise pa daw ang Rome Santo Papa kaysa Biblia. So sabi nga ito. So mas wise pa mas ano pa daw sila, mas wise pa daw sila sa ano sa salita ng Diyos. Kung totoo man 'yan o hindi, so wag na natin pakialaman, wag na nating ano ganyan na sabihin sa ano. So mag-ingat tayo sa ating sinasabi sa ating mga kaibigan. So marami tayong mga Katoliko ding mga kaibigan na ganyan natin na ganito pala ang Santo Papa ang sinasabi niya na siya daw ang Diyos, mas wais pa daw siya sa salita ng Diyos, mas wais pa daw siya sa Biblia. Kanya na ito ang 10 Commandments ay binago nila, pero hindi niya ito mabago-bago ang talaga ang 10 Commandments, itong 10 utos ng Diyos. So mag-ingat tayo sa mga sa mga nakikinggan natin, sa mga napapanood natin. So babalayan sa ating mga madaling paniwala. So ako na yung nung una mga kapatid, madali akong mapaniwala, pero pinag-iisipan ko talaga kung maniwala ko talaga diyan. Ano namang mapapala ko kung maniwala ko diyan o hindi. So wala namang mangyayari sa akin, buti pa manahimik na lang tayo. So kung alam natin na ganyan, so manahimik na lang tayo. Huwag na natin sabi-sabi, huwag na nating kontrahin ang Katoliko. So dapat manahimik lang tayo, mag-focus tayo sa ating ginagawa. So sa ating para mabuhay tayo ng matahimik sa pang-araw-araw natin. Kaya wag na tayong makialam sa ganyan. So itong ginagawa, nagre-reaction video lang ako dito dahil sa aking content, dahil para mag-grow up din ang aking channel. So hindi tayo naninira ng ng religion dito. Disclaimer lang po. Meditations. Thou art a priest forever, says the ordaining bishop. He is no longer a man, a sinful child of Adam, but an alter Christus, another Christ, forever a priest of the Most High, with power over the Almighty. Napakatindi mga kaibigan. Hindi ba't nakakatakot na banggitin ng isang tao na siya ay mas says the ordaining bishop. He is no longer a man, a sinful child of Adam,
but an alter Christus, another Christ, forever a priest of the Most High, with power over the Almighty. Napakatindi mga kaibigan, hindi ba't nakakatakot na banggitin ng isang tao na siya ay mas makapangyarihan pa sa ating Diyos? Napakatindi talaga mga kaibigan ng article na ito. Binabanggit rin mga kaibigan ng The Catholic National noong July 1895. The Pope is not only the representative of Jesus Christ, but he is Jesus Christ himself, hidden under the veil of flesh. Napaka nakakatakot mga kaibigan. Well, mga kapatid, so itong nakasulat dito, so pwede niyo tong i-take note, pwede niyo tong isulat sa diyan sa papel niyo, is notebook niyo. Pwede kayong pumunta sa sa pare or sa pastor, or pwede kayong magreklamo nito, pwede itong sikreto nilang ng pare ito, sikreto niya siyang pupuntahan sa niya, sa kaniyang sa kaniyang kwarto ng simbahan niya. So na father, so ito pong nasulat ko, napanood ko lang to sa content. Totoo po ba ito na ganito ang sinabi ng Santo Papa? Pwede niyo ganun kung ano ba talaga ang reaksyon ng isang ang reaksyon ng pare. Okay, well, itong pare, tao lang din naman ito. Hindi natin alam kung ano ang sasabihin niya, kung totoo ba totoo bang nakasulat dito o hindi. So kung totoo, pwede itong mareklamo, itong itong nakasulat dito, kung totoo ba ito o hindi. Kung may magrereklamo kaysa yung araw dito, pwede siyang makulong dito sa kanyang content. Pero wala, kung walang magreklamo, wala. Ito nga, nagpapatuloy pa siya sa kanyang paggagawa ng content ng ganito mga kapatid, kasi wala pang nagrereklamo na talaga, na tapat talaga na mananampalataya sa Katoliko. Na binabanggit dito ang kapasuhan ng mga papa. Binabanggit mga kaibigan sa New York Catechism, taken from Roman Catholicism, page 137. The Pope is the infallible ruler. Ibig sabihin ng infallible mga kaibigan, kahit anong gawin ng papa, kahit anong gawin niya na kasamaan, ay hindi pa rin siya mga kaibigan pwede magkasala, sapagkat mas mataas pa siya sa kautusan ng ating Panginoon. Binabanggit din dito, the supreme judge of heaven and earth, the judge of all, being judged by no one, God himself on earth. Napaka nakakilabot mga kaibigan ang article na binabanggit dito, at binabanggit mga kaibigan din sa The Catholic Priest, page 78. Seek where you will, through heaven and earth, and you will find one created being who can forgive the sinner, who can free him from the chains of hell. That extraordinary being is the priest, the Roman Catholic priest. At kung ating makikita mga kaibigan, ay kaya niya rin magpatawad ng mga kasalanan ng mga tao. Hindi ba Diyos lamang dapat ang nagpapatawad ng mga kasalanan? Ang ating Panginoon Diyos lamang ang binabanggit mga kaibigan sa Biblia sa 1 Timothy 2 verse 5, sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan, isa lang mga kaibigan, hindi dalawa, hindi tatlo. At ang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao ay walang iba kundi si Kristo Jesus o si Jesus Christ. At kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo patawarin sa ating mga kasalanan at tayo lilinisin sa lahat ng kalikuan. O mga kaibigan, ito ang binabanggit sa banal na kasulatan. At ano pa mga kaibigan, pangwalo. Ang pangwalo mga kaibigan, na test mga kaibigan ng Antikristo ay mapang-api. Mga kaibigan, binabanggit sa British historian W.M. Edward Lequereux that the Church of Rome has shed more innocent blood than any other institution that has ever existed among mankind, will be questioned by no Protestant who has competent knowledge of history. Ito ay binabanggit mga kaibigan sa The History of the Rise of the Spirit of Rationalism in Europe, Volume 2, page 32, na binabanggit ito mga kaibigan. Sila ay kumitil ng mahigit 50 million na mga tao, 50 million na kaibigan na mga Kristiyano na ayaw sumunod sa kagustuhan ng papacy.
At isa pa mga kaibigan, number 9, iisipin baguhin ang kautusan ng Diyos. Binabanggit mga kaibigan dito sa Decretal, the Translat, Episcop, that cup, the Pope has power to change times, to abrogate, abolish laws, and to dispense with all things, even the precepts of Christ. Napakatindi mga kaibigan, dahil binabanggit dito, binago nila ang 10 utos ng ating Panginoon. Binabanggit kasi mga kaibigan sa Mateo, mabuti ng mawala pa kaysa sa isang kudlit o tuldok sa kautusan ng ating Panginoon Diyos. Ito pa kayang baguhin ang buong kautusan ng ating Panginoon? Napakatindi mga kaibigan. Binabanggit sa Converse Catechism, sinasabi dito mga kaibigan, meron kasing question and answer dito sa libro ng Roman Catholic Church. Question, what is the second commandment? Sabi mga kaibigan ng Roman Catholic Church, answer, the second commandment is thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain. Ngunit itong ating makikita mga kaibigan dito sa banal na kasulatan, Exodus 20 verse 45, ang pangalawang commandment mga kaibigan ay huwag kang gagawa para sa iyong larawan. Itong na nga huwag kang gagawa para sa iyong larawan, inanyuan, huwag mong yuyukuran sila o paglilingkuran man sila. So anong ginagawa din ito ng mga anong ginagawa din ng mga Katoliko? Itong simbahan pa daw ng Rome. So mas marami pa daw marami daw itong mga ribultong santo dito sa simbahan ng Rome. Kaya ito binago nila ito. Itong 10 commandments. Kasi sabi nga dito raw ni sa yung araw, ito daw ang Santo Papa, siya daw ang Diyos at mas wais pa daw siya sa salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Hindi natin sigurado kung totoo ba yan o hindi. So, sabi ko nga kanina, pwede niyo itong i-take note, pwede niyo itong isulat sa notebook. So, sikretong ipakita niyo dito sa mga mas nakakaalam na tulad ng isang pare, itong totoo ba ito o hindi. Pwede siyang itong content na ito sa iyong araw, pwede siyang mareklamo dito, pwede siyang makulong dito dahil sa paninira niya sa Katoliko. So hindi tayo naninira dito, nagbibigay reaction video na tayo mga kapatid. So alam niyo na kung maniwala man kayo o hindi dito, so wala na tayong magagawa diyan. So nasa sa inyo na lang yan kung maniniwala ba kayo o hindi. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan. Huwag mong iyukuran sila o paglingkuran mo sila. Dahil sa loob mga kaibigan ng Iglesia ng Roman Catholic Church ay namayani ang iba't ibang klase ng mga larawan, ng mga inanyuang larawan at mga ribulto na hindi kaaya-aya sa harapan ng ating Panginoong Diyos. At isa pa mga kaibigan, sa binago ng Roman Catholic Church mga kaibigan ay ang pang-apat na utos. Binabanggit mga kaibigan, the Converse Catechism, which is the Sabbath day. Answer, ito ang sagot ng Roman Catholic Church. Saturday is the Sabbath day. At question na naman, why do we observe Sunday instead of Saturday? At binanggit mga kaibigan ng Roman Catholic Church, answer, because the Catholic Church transferred solemnity from Saturday to Sunday. At kung ating makikita mga kaibigan, binago nila ang kautusan na ang Sabbath mga kaibigan ay nailipat na imbes sa pang-7 araw ay naging unang araw ng Sanlinggo. At itong mga kaibigan ay ating pag-uusapan sa mga susunod na mga content. Binabanggit mga kaibigan dito sa article na ito, St. Catherine Catholic Church Sentinel, May 21, 1995. Perhaps the boldest thing, the most revolutionary change the church ever did happen in the 1st century. The holy day, the Sabbath, was changed not from any directions noted in the scriptures, but from the church sense of its own power. People who think that the scriptures should be the sole authority should logically become Seventh Day Adventists and keep Saturday holy. Oo mga kaibigan, ito ang binabanggit ng Roman Catholic Church na ang araw ng Saturday mga kaibigan ay ginawang linggo ang Sabbath na instead Saturday. At ang tanong mga kaibigan, paano naging 10 ang 10 utos kung tinanggal nila ang pangalawang utos? Ito ay dahil mga kaibigan, ang pang-10 utos ay hinati nila sa dalawa at tinanggal mga kaibigan ang pangalawa at binago ang pang-4. Ngunit hinati mga kaibigan sa dalawa ang pang-10 utos, kaya 10 pa rin mga kaibigan ang utos na makikita natin sa harapan ng simbahan ng Roman Catholic Church.
At ano pa mga kaibigan, number 10, mamahala sa loob ng 1,260 years. Nagsimula ang kapangyarihan ng Roman Catholic Church, ang Vatican City, noong AD 538 at ito ay natapos noong 1798. At ito mga kaibigan ay 1,260 na mga taon na naghari ang Roman Catholic Church. At kung mapapansin ninyo, panahon din ng 1521 sa kapangyarihan mga kaibigan ng Roma na inala ang Roman Catholicism dito sa ating bansa. Sinasabi mga kaibigan, the Encyclopedia Americana 1941 edition, in 1798 he, Berthier, made his entrance into Rome, abolished the papal government, and established a secular one. Kung ating makikita mga kaibigan, isa sa mga general ni Napoleon Bonaparte na si Berthier ay pinahuli niya mga kaibigan ang Papa sa Roma dahil siya mga kaibigan ay naghari-hari at ginamit mga kaibigan ang kapangyarihan ng iglesia para sakupin ang buong mundo. Ngunit hindi ito pinahintulutan mga kaibigan ni Napoleon Bonaparte, kaya pinahuli niya mga kaibigan ang Papa ng Roma noong 1798 sa pamagitan ni General Berthier. At dito natapos mga kaibigan ang kapangyarihan ng Vatican na binabanggit mga kaibigan sa Daniel chapter 7 na siya mga kaibigan ay masusugatan, na siya mga kaibigan ay matatapos ang kanyang kapangyarihan after 1,260 years. At number 11, nakabase mga kaibigan sa Roma ang kapangyarihan mga kaibigan ng Antikristo. Revelations 13 verse 2, the dragon gave him his power and his seat and great authority. Binabanggit mga kaibigan sa Labianca, professor of history at the University of Rome, to the succession of the Caesars came the succession of the pontiffs in Rome. When Constantine left Rome, he gave his seat to the pontiff. O mga kaibigan, ang kapangyarihan ng emperor ng Roma ay inilipat ito sa kapangyarihan ng isang pari, isang papa, na kung saan siya mga kaibigan ang naghari-harian sa buong mundo. Siya mga kaibigan ang leader ng church at siya rin ang hari ng lahat dito sa lupa, na binabanggit mga kaibigan ito sa propesiya ng Revelations 13 verse 2. At hindi ba ipagkakaila mga kaibigan na ang lahat mga kaibigan ng litmus test ay tumutukoy mga kaibigan sa lugar ng Vatican, na siya mga kaibigan ay kasama sa 10. Siya ay umusbong pagkatapos ng 476 AD. Siya rin ang tinatawag ng munting sungay at munting kaharian. Binuwal ang tatlo ng umusbong ang maliit na sungay na ito. Pinamumunuan ng tao, kakaiba sa lahat. Meron siyang kapusuhan, mapang-api mga kaibigan na organisasyon. Iisipin baguhin ang kautusan ng Diyos, pero hindi niya nabago, na mahala sa loob ng 1,260 years. At ito mga kaibigan ay nakabase sa Roma. At binabanggit mga kaibigan sa Revelations na siya mga kaibigan ay masusugatan. Ngunit pagkatapos ito mga kaibigan ay gagaling ang kanyang sugat. Binabanggit mga kaibigan dito, the Roman question tonight was a thing of the past, and the Vatican was at peace with Italy in affixing the autographs. The memorable document healing the wound, extreme cordiality, was displayed on both sides. Dahil binabanggit mga kaibigan sa Revelations 30 verse 3, at ang kanyang sugat na ikamamatay ay gumaling. Na mula mga kaibigan noong 1929 na naging bansa mga kaibigan ang lugar ng Vatican, ay dito gumaling ang sugat ng Roma, na kung ating mapapansin, lahat ng mga leaders ng bansa, lahat ng mga presidente ay hinahalikan ang kamay ng Papa. Silang lahat ay yumuyuko sa kanya dahil ina-acknowledge nila na siya ang pinakamakapangyarihan sa lahat sa buong mundo. At ang tanong naman mga kaibigan, anong ang 666? Ito pa rin ba ay humahambing sa Roma at Vatican? Atin itong pag-uusapan mga kaibigan, kung ano ang tatak ng 666. Ano nga ba ang tinatawag na tatak ng Antikristo? Oo mga kaibigan, habang ating tinitignan ang banal na kasulatan, ating nakikita ang buong katotohanan. Psalms 119 verse 160, ang kabuuan ng iyong salita ay katotohanan. Mga kaibigan, nais ng ating Panginoon na malaman mo ang katotohanan, sapagkat si Jesus lamang siya ang katotohanan. At ating basahin ang Biblia, pag-aralan natin ito upang tayo mga kaibigan ay mapunta sa tamang landas. Purihin ang Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood. Okay, so itong content ito, disclaimer lang to sa mga sa reliyong Katoliko. So hindi tayo naninira dito, hindi tayo natin sinasangayunan talaga, hindi talaga tayo naniniwala dito na ito talaga yung Rome, yung pinakamaliit na bansang ito ang ito ang Antikristo, ito yung sungay na umusbong na nagsasalita ng kayabangan at
At sinabi pa niya na siya ang Diyos na makapangyarihan, na mas wise pa siya sa sa salita ng Diyos, mas wise pa siya sa Biblia. So hindi natin yan pinatutunan, hindi talaga tayo naniniwala talaga dito. Nagbibigay reaction lang tayo dito. At itong content sa yung araw na ito ay pwede niyo itong kontrahin, pwede kayong mag-comment dito kung totoo ba, kung ano ba talaga totoo ba talaga to na ganito. So kung kung tulad gaya nga ng sabi kong kanina, totoo man ito o hindi, so tahimik na lang tayo. Tahimik na lang tayo. So mag-ingat tayo sa mga sinasabi natin, kasi yung ibang tao kapag nakikita nila na ganito raw ang nasa content sa yung araw ay alam niyo na, pinapakalat nila ito sa sa mga kaibigan nila. So siyempre yung kung kaibigan nitong Katoliko din ay medyo masasaktan din. Kaya ito kasing ang araw, pwede kasi itong sabi ni pastor, pwede siya itong makulong, pwede siyang multahan dito dahil sa kanyang ginagawang content na ganito sa paninira ng Katoliko. Okay, so hindi na tayo so medyo matagal na itong content ito, at ako po si Dexter Braganza, at mag-subscribe kayo sa aking channel. At kung magkita-kita tayo sa susunod nating reaction video, support lang kayo sa channel ko para meron tayong bagong magagandang reaction video na i-upload natin sa ating channel. O kaya itong 666, so sa bagong vlog ni Sayong Araw, ito ang abangan mo ang 666 nito, kung ano talaga ito. Bibigyan din natin ng reaction video na ito, pero hindi natin kinukumpirma talaga, pinapatunayan talaga na totoo talaga to. At magpapaalam na po ako mga kapatid, at maraming salamat sa inyong panonood, at God bless po sa inyo. So maraming salamat sa inyong panonood, at magkita-kita tayo sa susunod kong reaction video. So peace out.